Yo, what's up mga kuys? As usual, andito na naman tayo and welcome back sa ating YouTube channel. So yun mga kuys, bali ang agenda natin for today is magpapalit tayo ng sprocket sa likod. So ang nakalagay sa atin ngayon is 1448. So itong ituturo ko sa inyo is parang tipid tips lang mga kuys, pero nasa inyo na yun kung itatry nyo rin, kasi para sa akin kasi parang dito ako mas natipidan, lalo na sa mga naghahanap pa na mas malaki sa 45T sprocket para sa likod. So yung nahanap kong possible na pwede nating gamitin mga kuys is ituturo ko sa inyo kung ano yung mga kailangan, kung anong sprocket yung gagamitin sa likod, kung anong flange hub yung gagamitin natin sa likod. So babaklasin ko muna mga kuys para maipakita ko sa inyo na maayos. Let's go! So yun mga kuys, bali nabaklas na natin yung gulong sa likod. Bali i-share ko lang sa inyo kung ano yung flange hub na gamit natin. Ang flange hub na gamit natin is pang Raider 150 na Gen 1. Gen 1 yung gamit natin na flange hub. Yan. Tapos sa sprocket naman, sa mga gustong mas malaki bukod sa 45T ng Raider mismo, kung gusto nyo, pwede tayong gumamit ng ito mga kuys, CT100 mga kuys. Ang alam ko ata dito is pang badya yung sprocket. Bali ang gamit natin ngayon mga kuys is 48T. So magpapalit ako ng 45T. So susubukan ko muna to. Wala na kasi yung 45T ko na pang Raider mismo. So ito yung nakita ko na pwede nating ipalit, na ang gamit natin is yung flange hub ng Raider 150 Gen 1. So kung makikita nyo, ayan, papatong ko muna siya. Yan mga kuys, kung makikita nyo, yung butas lang naman ito is medyo maluwag lang. Yan, ganyan lang siya. Pero once na pag inipit nyo naman na siya, tinurnilyo nyo na siya, magiging okay na rin naman yung fitting nyan. Basta higpitan nyo lang ng maigi. Pero kung may possible na meron kayong 45T na pang Raider talaga, mas maganda. Pero ang sa akin lang, yung mga naghahanap ng mas matataas na T bukod sa 45T ng pang Raider 150. So ito yon mga kuys. Kung gusto nyo maghanap ng mas mataas sa 45T, bali ang nakakabit dito is 48T. Yon, sa mga mas gusto pang mas malaking sprocket, dahil ang alam ko rito is meron pa sila hanggang 51T pang likod. So sa mga gusto pang magmawaw combination dyan, yon, pwede nyo siyang gawing alternate, dahil para sa akin mas mura kasi siya. Mas mura. Ang kailangan mo lang is yung flange hub ng pang Raider 150 Gen 1, tsaka ito lang, sprocket lang ng CT100 or yung badja. Yon, ito. Pero mas maganda kung meron kayong may testing nyo. Pero mas maganda kung alam nyo yung sukat nito para may idea rin kayo.
So yun mga kuis, palitan muna natin. So yun mga kuis, natanggal na natin yung sprocket natin na 48T. So magpapalit tayo ng 45T, medyo mas maliit sa kanya. Yan, kung mapapansin nyo, pare sila ng butas. Yan. Yan, ba? So kakabit na natin yung ating 45T. So yun mga kuys, naikabit na natin yung ating 45T. Siguro ang estimate ko dito mga kuys, pagkasama yung flange hub ng Raider 150 Gen 1 at saka tong sprocket lang, siguro hindi ka gagastos ng mga 1,500. Siguro yung 1,500 mo is sobra-sobra na, pagkakatingin ko ha mga kuys ha. Kasi itong sprocket na 45T, bali ang bili ko dito is 450. Tapos yung flange hub, hindi ako sure dahil itong flange hub na to is galing pa sa ating Raider 150 na Gen 1 kay Mods. So ito yung galing sa kanya. Kasi ang nakakabit na kasi doon is yung pang reborn na. So nasa akin na to ngayon. Yan, tapos ang sukat pa rin niya, same pa rin, 428. 428 pa rin siya. So hindi na tayo papalit ng kadena para sa 520. So 428 pa rin yung gagamitin natin. So kabit na muna natin mga kuys. So yun mga kuys, bali naikabit na natin yung 45T natin. So check ko muna kung okay yung magiging takbo niya. Kung possible baka ma-check ko rin kung ano yung magiging top speed niya. Kasi dito sa 48T natin, ang top speed natin dito is 130. At medyo loaded pa din tayo nun. So check ko din muna to kung sakali, pag uwi siguro ng Manila. So yun mga kuys, bali i-ano ko lang dito ulit sa inyo para mas malinaw. Bali yung ginamit natin na rear sprocket is CT100. Ang sabi dun sa shop na pinagbilang ko is pang budget daw ito. So check na lang din kung merong mas malaking sprocket, lalo na sa mga gusto magmamo combination na budget meal lang. So yun, share ko lang sa inyo mga kuys. So sana nakatulong ulit ako sa inyo mga kuys, lalo na sa mga katulad kong mahilig sa big tires, big mugs, tsaka mga nagko-convert. So maraming salamat mga kuys, and kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod pang video. Maraming salamat.